Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin ang Bini sa Davao. Ay mali, ito pala yun. Ganda kasi ni Aya eh. Den. Okay, so ano po ba ang issue natin for today? Kasi po, nag-concert sila sa Davao. Invited sila doon sa music festival. Tapos meron silang joke na binitawan. And hindi ito nagustuhan ng mga ilang pages for Davao City kasi meron mga ganon, 'di ba? Meron para sa Antipolo, meron para sa Marikina, meron of course sa Davao, isa sa mga pinakamalaking syudad dito sa ating bansa. Pakinggan natin. Let's go. Dito, sino ba yung crocodile farm nyo? Meron po? Ay, meron ka! Actually, dito sila. Wala sila dito. So, ngayon, hindi ko sure kasi kung may nanonood na politiko dyan sa concert nila. Pero, ang banat ng nandito sila, ibig sabihin nandito sila sa concert na yan. Siguro may nanonood na politiko, hindi ko alam kung sino yon. Pero, usually kasi pag Davao, ang unang iniisip ng mga tao, it's Duterte. So, I would think na baka official yan na pro-Duterte or maybe even a Duterte, di ba? So, these are all the possibilities dito. Kaya yung crowd, medyo nagulumihan. Yan, naghala. Actually, medyo negative yung reaction ng crowd kung ako yung tatanungin mo. So, I did a little bit of research and okay. And iba-iba yung reaction katulad nito. Sabi dito ni Cool Babski na page, pabor ba mga persona ng grata uli ang Bini? Well, what's the reason kung bakit ka magiging persona ng grata? Kasi actually, ang persona ng grata naman, it's emotion ng isang it's a motion that can be filed during a session sa isang, kunyari nagse-session yung mga board members ng LGU, pwede silang mag-motion nun na i-persona non grata. Kagaya nung nangyari kay kanino to, kay Philippine Looper. May nag-motion na siya, walang nag-object. So, pwedeng ganun din na mangyari sa Bini kasi wala naman talagang totoong standards yan Kasi tandaan nyo, ang persona non grata is not a ban in the syudad. It's just saying that they are unwelcome in the syudad. Okay? So, malaki yung distinction nun. Kailangan natin yan alamin. Okay? So, basahin natin dito. Okay, puro Bisaya. Hindi ko maintindihan. Pero guys, kasi ABS-CBN kasi ang Bini. Na ngayon, the Dutertes and ABS-CBN has a very long history. Long and horrible history. Unang-una, noong 2016. Siguro mamaya natin babalikan yan. Chichismis muna tayo sa mga tao rito. Ito, siguro natin to. Music reminds us na tao pa rin tayo. We're still human. Okay. Mental health yan Sige, okay naman yan. So, pero ito. Ito, sabi ni Crocodile po ba dito? Kasi diba sabi nitong tao na to, ewan ko kung nababasa nyo, ayusin natin. Yan. Sabi dito, Bini, okay, B2B na group, kung mag-concert kayo sa Davao, please lang, wag nyo haluan ng politika. Okay? And make sure kayo, make sure kaya nyong panindigan ang binalikan kayo, mga iiyakin kayo. Bakit naman? Ano ba ibig sabihin nung, alam nyo ang Bini, sigurado naman, basta wag nyo silang babalahurain sa pagkatao nila. Doon lang sa, kasi ganoon naman talaga dapat ang pag-criticize natin. Wag doon sa personal. Doon lang sa kung ano yung publicly available. Katulad ng halimbawa, yung kanilang kanta or eto, political view nila, if they think na merong buhaya sa Davao na in a sense mga politiko doon, they are not wrong to think that. Tandaan natin, ang mga politiko ay dapat hindi sila balat sibuyas. Meaning to say, hindi ka dapat iyakin pag tinawag kang buhaya. 'Di ba? Kasi lahat naman ng politiko susceptible sa ganung klaseng criticism 'di ba? Kahit na yung pinakamaayos, hinahanap pa rin ng butas and they cannot do anything there kasi their function in society is to protect the people's money. If you get criticized for that, ganun talaga. Okay?
Okay, kaya eto, gaya ng Pinoy na binalik nila. Ito nga, eto gusto ko dito manggaling yung mga argumento ko eh. Gaya ng Pinoy street food tasting ninyo, okay? So wala namang masama doon eh. Kasi kung titingnan mo, opinion naman yun ng bawat Bini member, di ba? Si Aya, daming nakain. Yung mga pinklawan na mahilig mang-gaslight. Pero kapag na-bash, sasabihin DDS ang umpisa. Well, yung line of argumentation kasi, it's not within the... Sana, kinriticize mo lang sila doon sa kanilang political stand, di ba? Dapat sinabi mo kung bakit wala. Patunayan mo, are there facts? Kunyari, ganun mo dapat i-defend yung mga idol mong politiko dyan sa Davao, di ba? Sasabihin mo, hindi, walang buhaya dito. Si Duterte, never yan nagnakaw. Si Sara Duterte, hindi yan nagnanakaw. Yung confidential funds, it's all propaganda. Dapat ganun ka mag-ano. Kasi etong mga ganito, personal attacks na yan, di ba? DDS ang nag-umpisa. Talaga naman mga DDS naman talaga ang nagsisimula ng mga pangit na argumento dito. Like ako, araw-araw akong binabanatan sa aking physical na kalagayan. Ganon sila. Ganon kababaw yung argumento nila. There is no reason na kung ang salitaan natin is argumento, dapat argumento lang. So, pag hinaluan mo na ng mga physical yan, medyo talo ka na, di ba? Like for example, ako, I criticize them dun sa talagang nangyayari sa bansa. If I say na si Duterte ay uuwi na nasa garapon, siguro ang punto ko dun kasi hindi na talaga siya makakauwi. I am not stating a falsehood. I am stating as a fact and my method of delivery is sarcasm. Tama, 'di ba? Kasi hindi naman talaga makakauwi yung matandang yun. He will die there, 'di ba? Ganun talaga. Maging self-aware kayo or sadyang mga bobo kayo na puro pakit lang ang alam. Tingnan nga natin ang itsura. Ang gwapo. Sino ba to? Relatibo. Anyway, eto po ang aking opinion dyan. Una sa lahat, they are in the right na magalit sa mga Duterte. Kasi tandaan mo, ABS-CBN ang Bini. At ang ABS-CBN, isa yan sa mga binalahura ng Duterte administration. Okay? Isa-isahin natin kasi gusto nyo magbalik eh. Pero ako, yung argumento ko, inilalagay ko siya sa tamang konteksto or kumbaga, yung premise ng argumento ko is ganito. Ang Duterte, maraming ginawang hindi maganda yan sa ABS-CBN. And ramdam yan ng mula taas hanggang baba. Tandaan mo, ABS-CBN claimed that 11,000 employees were laid off because of the shutdown of ABS-CBN. Kasi hindi nila inapprove yung prangkisa. And ngayon, halos matatapos na yung term ni Marcos, hindi pa rin nila ina-approve yung prangkisa ng ABS-CBN. Ang nangyari sa kanila, naging content creator sila at they had to cut down massively. So, yung mga policy ni Duterte nakaapekto sa buhay ng mga taga-ABS-CBN. So, in that way, there is a rational na kung bakit may resentment ang mga tao sa ABS-CBN sa mga Duterte. It makes perfect sense. Hindi lang yun. Si Meme Vice, di ba? Araw-araw nilang binabanatan yan. Pag may issue si Meme Vice, yung mga vloggers nila, rinarat-rat siya. Ako, binabanatan ko din yan si Meme Vice, pero hindi sa depende sa sinasabi niya. Hindi ako galit personally sa kanya, pero yung mga vloggers nila, talagang babakbakan niyang si Meme Vice, di ba? So, ano ang pino-point out ko dito, mga Lods? Let the Bini speak their truth, okay? Hayaan nyo sila, hahayaan nyo sila. Let them speak. Let them cook. Kasi kailangan ng representante ng mga kabataan sa ganito. Now, if taga Davao ka, at meron kang puntong maganda, ilaban mo sa matinong diskurso. Taasan mo yung antas ng diskurso mo. Shout out sa Politikang Ina Mo Podcast. First debate yun na ginawa. Hindi naman, marami na akong debate eh. Pero this is the debate na talagang dumayo pa ako. Diba? So, ang punto rito, mga Lods, may buhaya naman talaga sa Davao eh. Meron ng buhaya,
nasa Vice President. O bakit? Yung confidential funds, tinakaw naman talaga ni VP Sara yun. Tama lang ang Bini na i-call out yun. Oh, alam mo kung ano pa isang pruweba na may buhaya sa Davao. Ayun, nakakulong sa dahig. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga Lods, Bini, shoutout sa inyo.